Alam po ninyo itong nangyayari dito kay Mike Defensor, dating cabinet secretary, dating congressman, may problemang malaki po ngayon. Dahil doon po sa ginawang operation ng NBI, doon sa kanilang mga negosyo dyan sa Pasig, ay may mga nadiskubre pong labag sa batas, kaya sila kinasuhan. At ang masakit dito kasi anak at asawa. Anak at asawa po ni Mike Defensor. Okay? Alam niyo, kilala ko si Mike Defensor eh. Estudyante pa lang yan bago naging politiko. Kakilala na niya ako. At kilala ko siya. Kilala niya ako. Hindi ko kalaing ganyan. Kaya lang, nando siya sa politika. Pero dahil siya ay politiko, siya ngayon identify na nasa side ng mga Duterte. Tapos meron pala siyang negosyo na ganyan. Meron silang hotel, yung kanyang pamilya, meron daw hotel dyan sa lugar na yan sa Pasig. Nakatabi ng KTV bar o club na tinuturing ng NBI na sex and drug din. Naku, ay mabigat po yan. At doon sa inspeksyon, ayaw ko na ipakita dahil copyright yan, exclusive kasi yung nakuha ng ibang media nagpunta dyan, katulad ng GMA7. Kilala ko yun, si John, ng GMA7, talagang nakatutok sa NBI yun. Kadugtong yung yung KTV bar ng hotel. Parang yung hotel, talagang regular na kliyente ay yung mga sex na nangyayari dyan sa KTV bar. Dinadala sa hotel. Wow. O sabi nating lehitimong negosyo yung hotel. Pero kung yan ay ma-justify, nakasapakat ng sex trafficking or drug din dyan po sa KTV bar, malaki ang pananagutan. Actually, yung kasong ipinay, talagang matindi. Human trafficking, sex trafficking, ay na mga non-bailable offense po yun. Kaya nga sabi ni Mike Defensor, huwag na daw idama yung kanyang pamilya. Teka, sandali. Kung nakapangalan kay Mike Defensor, yung hotel at yung mga establishment ron, siya ang kakasuhan. Problema, chairman at president, yung asawa niya, si Julie ba yung asawa niya? Hindi ko kilala ng personal yung asawa niya. Si Mike Defensor, alam mo kung di ako nakakamali, 4 ang anak niyan. 3 babae, 1 lalaki. Pero hindi naman natin, ito walang personalan, issue lang. Dahil inamin naman ni Mike yan na in public nung tumatakbong mayor ng Quezon City. Naging iba yung kasarian ng kanyang anak na lalaki. Alam na ninyo kung anong ibig sabihin. Hanggang doon na lang ang paliwanag. Yun ang aking pagkakalala. 3 babae at yung isa nga na lalaki, naging iba yung kanyang style ng buhay. Yun. At saka yung mama niya ang kinasuhan. At marami pang iba. Marami yung nasangkot. Yung may-ari at mga opisyalis ng KTV bar at ng hotel. Dahil nga nahuli. Isipin mo, na-rescue 54 na mga babae. Mga bata pa yung iba Kaya yun ang ebidensya dun sa sex trafficking. Tapos meron pong mga paraphernalia o ebidensya tungkol sa bawal na gamot, drugs. Wow. Ano ba yun? Meron pa hong na-discover na parang, pantes kung tungkol sa mga nagdadalang tao at monthly daw, may mga check-up na gano'n. So, yun yung mga pagpapatunay na merong sex trafficking na illegal na nangyayari. Ay NBI po yan na nag-raid, nakita nila, nahuli niya, akto doon sa KTV bar at saka yung merong madaanan na aakyat ka lang, yun na yung mga kwarto ng hotel na pag-aari ng mga Defensor. So, lehitimo yung ginawa ng NBI at kung ano yung ebidensya na na-discover, yun ang ebidensya. So, hindi ito panggigipit, hindi ito pamimersonal ng NBI, ng mga otoridad sa kay Mike Defensor. Kasi kung lagi na lang ang sasabihin ay panggigipit, political harassment, sandali. Para bang pag ikaw ay politiko, kilala kang tao, meron kang paglabag sa batas, pababayaan ka na lang ng mga otoridad, hindi ganun. Kahit sino pa, pag lumabag sa batas, mayroong pananagutan. So malayo, sabi nga ni Director Matibag, huwag niyong idugtong
yung politika at yung kanilang lehitimong operation at ebidensya. Wala daw kaugnayan doon. Kahit sino, kapag lumabag sa batas at naimbestigahan ng mga otoridad at may ebidensya, kakasuhan kayo. Kaya ko ito ipinapaliwanag. Ako naawa rin ako kay Mike Defensor kasi napakahirap pag yung pamilya na ang nadama. Isipin mo, asawa at anak mo, kinasuhan ng ganyan. Hindi birong kaso yan. Pag yan po ay nakitaan ng prosecutor at ng korte na mayroong probable cause, kaagad-agad huhulihin yan. Non-bailable offense. Kulong na walang pansamantalang pagdaya yan. Masakit yung kay Mike Defensor. Naiintindihan ko siya. Kaya lang, ginagamit ng mga DDS, naman tayo. Kayo na naman ito. Totoo naman na bakit daw laging hinaharas yung mga maka-Duterte. Parang yung isang vlogger na sino ba yun? Yung puro banat ang ginagawa sa gobyerno. Ano sinasabi niya? Bakit daw lagi na lang nauna pa daw kasuhan? At grabe daw ang panggigipit sa mga maka-Duterte katulad daw ng miyaw-miyaw na congressman sa Cavite, si Barsaga. Nauna pa raw pinakulong kasi sa mga suspect sa flood control. Alam niyo, ganun kababaw ang kanilang argumento. Si Congressman Barsaga kaya kinasuhan ng lebelo ng pribadong sektor ng mayaman tao, si Rason, dahil kanyang siniraan si Rason. Inakusahan ng mali, kaya cyber libel. So, ang korte na-justify na merong probable cause kaya siya kinasuhan at siya ay ipinahuli. So, ang nagpahuli kay Barsaga ay yung nagfile ng kaso, hindi gobyerno. Ang gobyerno ang nagpatupad dahil korte yan, gobyerno. So, hindi gagalaw ang gobyerno kung walang complainant. Ganon kasimple yun. Si Mike Defensor kaya pinapanagot ngayon ang kanyang pamilya kasi may nakitang ebidensya ang NBI. Di ba? Ganon po yun. Ay pilit binabaligtad. Sino ba yan? Si Banat Bat yata? Si Bayad Bay ba yun? Tawag nila Bayad Bay. Pinapalabas ba naman ng gobyerno napakasama? Lahat na lang daw ng maka Duterte kinakasuhan at pinakukulong. Aba, ay lumalabag kayo sa batas eh. Anong kinalaman ni Pangulong Marcos sa ginagawa ni Barsaga? Wala. Anong kinalaman ni Pangulong Marcos sa mga business ni Mike Defensor at kanyang pamilya? Wala. Tapos kayo, pag kinasuhan, sasabihin nyo harassment, nauna pang kasuhan at ipakulong ang sila kaysa sa mga involved sa flood control. Panliligaw na naman yun. Pambubudol na naman yun. Ang dami nang nakakulong. Ang mga engineer, kontraktor, politiko, nandiyan si Bong Revilla nakakulong. Marami pang susunod. Di ba? Iba yung flood control issue. Kaysa sa galaw ng NBI at ng pulis kung sino mang law enforcement agency na ipatupad ang batas. Hindi ako nagmamagaling pero sinasabi ko lang yung totoo. Nagagalit kayo pag sinasabi ko ang totoo. Pero hindi ko naman kayo pwedeng kampihan. Dahil mali kayo eh. May paglabag kayo sa batas eh. Kung wala kayong paglabag sa batas at pang-aabuso at kayo hinaharas, kakampihan ko kayo. Sasabihin ko, mali ang gobyerno, mali ang NBI. Kaso may ebidensya sila eh. Di ba? Ay nako ha. Sige. Any comment, reaction, basta marangal, huwag personal. Pakikinabangan niya ng matitunong Pilipino. Please like and share.